Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala sa pag-ibig at katapatan? Isang magandang araw sa ating mga minamahal na tagapakinig. Muli, samahan ninyo ako sa pagbubukas ng panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang multo ng kahapon ay magbalik, hindi para magbigay ng kapayapaan, kundi para ipamukha sa iyo ang isang masakit at brutal na katotohanan? Malakas ang hampas ng ulan sa mga salaming bintana ng pamana ni lihim. Bawat patak ay tila isang paalala ng walang katapusang kalungkutan na bumabalot sa buhay ni Lihim de la Paz sa loob ng 3 taon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, kasabay ng pag-click ng kandado sa pinto ng kanyang antique shop. Tapos na ang isa na namang mahabang araw. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Ang amoy ng lumang kahoy at brass na pinakintab ay dati-rati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, para itong amoy ng responsibilidad, isang mabigat na pasanin. Tumingin siya sa paligid. Ang mga antigong kasangkapan, mga porselana, at mga lumang alahas ay mga tahimik na saksi sa kanyang paghihirap. Ang bawat isa'y may kwento, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng bigat na dinadala niya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng nag-iisang maliit na lampara, naghihintay ang isang pamilyar na kalaban, isang patong ng mga bayarin, kuryente, tubig, upa sa pwesto, mga paalala ng mga utang na iniwan ng pamilya ng kanyang yumaong asawa. Napapikit si Lihim, 3 taon na, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang silver na picture frame sa gilid ng mesa. Ang nakangiting mukha ni Rajao Crisologo, ang kanyang minamahal na asawa, ang lalaking kinuha sa kanya ng isang malagim na trahedya sa himpapawid. Ang lalaking pinangakuan niya habang buhay kahit pa sa kamatayan. Naaalala pa niya ang araw na yon, ang tawag sa telepono, ang boses na walang emosyon sa kabilang linya na nagsasabing bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni Rajao. Walang nakaligtas. Sa isang iglap, ang kanyang makulay na mundo ay naging abo. Ang kanyang puso ay dinurog sa milyon-milyong piraso na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng larawan. Rajao! Bulong niya sa hangin. Kung nandito ka lang sana, nahihirapan na ako. Isang biglaang tunog mula sa kanyang cellphone ang pumutol sa katahimikan. Isang notifikasyon ng email. Marahil ay isa na namang paalala ng bayarin. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nagpadala. Mula kay isang kaibigan. Paksa. Hindi lahat ng patay ay nasa hukay. Kumunot ang noo ni Lihim. Isang masamang biro. Isang scam. Kamuntik na niyang burahin ito nang biglang may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Walang nakasulat sa katawan ng email. Isang attachment lang. Isang litrato. Nanginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang download. Dahan-dahan, pixel bawat pixel na buo ang isang imahe sa kanyang screen. Isang paraiso, puting buhangin, asul na dagat, at 2 taong masayang magkayakap sa ilalim ng sikat ng araw. Isang magandang babae na hindi niya kilala at isang lalaki. Isang lalaking kamukhang kamukha ni Rajao. Halos hindi marinig na usal niya. Imposible, isang malupit na biro. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, ang pagtanggi sa kanyang isipan ay unti-unting nilalamon ng isang malamig na takot. Gamit ang nanginginig na daliri, pinalaki niya ang imahe, ang mukha ng lalaki. May ilang guhit na ng pagtanda, mas may laman, ngunit iyon ang mga matang minahal niya. Iyon ang nangiting nagpatunaw sa kanyang puso. Ang maliit na peklat sa itaas ng kanang kilay nito. Ang peklat na nakuha nito noong bata pa sila nang mahulog sa puno ng mangga. Hindi siya pwedeng magkamali. At saka,
Nakita niya ito, ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-aalinlangan. Sa pulsuhan ng lalaki, nakasuot ang isang pamilyar na relos, isang mamahaling Swiss watch na may leather strap, ang regalo niya kay Rajahaw para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Ang relos na dapat ay kasama nitong naging abo sa pagbagsak ng eroplano. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, malakas at nakabibingi. Ang lalaki sa larawan ay hindi kamukha ni Rajahaw. Ang lalaki sa larawan ay si Rajahaw, buhay, masaya, at nasa piling ng ibang babae. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanlalamig na kamay, lumagapak sa sahig na gawa sa kahoy. Ang ingay ng pagbagsak nito ay tila gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa. Tumingin siya sa litrato ni Rajahaw sa kanyang mesa, ang memorial. Ang 3 taon ng kanyang pagluluksa, ang mga gabing iniyakan niya, ang mga sakripisyo, ang pagtitiis sa mapang-aping mga biyenan, ang pagbabayad sa mga utang na hindi kanya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang panloloko. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng galit, ng pagtataksil. Napaluhod siya sa sahig, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking inakala niyang patay ay hindi lang pala buhay. Pinatay nito ang lahat ng natitira sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, na sinasabayan lamang ng walang tigil na buhos ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw mula sa kanyang nawasak na puso. Isang bulong na puno ng sakit na hindi kayang sukatin. Bakit, Rajahaw? Bakit? Hindi natulog si Lihim ng gabing iyon. Ang ulan sa labas ay tumila pagsapit ng madaling araw, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib ay lalo lamang lumalakas. Nakaupo siya sa sahig, sa parehong lugar kung saan siya bumagsak, habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng kanyang tindahan. Ang liwanag ay hindi nagdala ng pag-asa, bagkus ay isang malupit na paalala na nagsimula na ang unang araw ng kanyang bagong, masakit na katotohanan. Ang litrato sa kanyang cellphone ay paulit-ulit niyang tinitingnan. Bawat sulyap ay isang saksak sa kanyang puso. Si Rajahaw, buhay na buhay, masayang masaya. Bakit? Ang tanong na yon ay umikot sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bakit siya iniwan sa ganitong paraan? Pera? Ang mga utang na ipinasa sa kanya? Posible, ngunit parang may kulang. Parang may mas malalim na dahilan. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang biglang pumasok. Isang pag-uusap nila ni Rajahaw, ilang buwan bago ang aksidente. Gusto ko na talaga magkaanak, Lihim, sabi nito habang yakap siya. Isang maliit na bersyon mo o isang kamukha ko para may magmana ng lahat ng ito. Ngunit lumipas ang mga buwan at walang nangyari. Bawat buwan, ang pag-asa ay napapalitan ng pagkabigo. Bawat buwan, nakikita niya ang unti-unting pagkawala ng kislap sa mga mata ni Rajahaw. Bakit hindi sila magkaanak? Sabi ng doktor ay malusog naman silang dalawa. Walang problema. Ngunit bakit? Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa kanyang gulugod. Bigla niyang naalala ang kanyang biyenan, si Gunita, ang ina ni Rajahaw. Naaalala niya ang halos araw-araw nitong pagdadala sa kanya ng isang maliit na botelya na may maitim na likido. Inumin mo ito, Lihim, anak? Malamig na sabi nito noon. Isang espesyal na herbal supplement, bigay ng isang matandang manggagamot sa probinsya. Napakabisa nito, pampakapit, para masigurado na sa susunod na buwan may laman na yang sinapupunan mo. Ang lasa noon ay mapait, ngunit tiniis niya
Ininom niya lahat. Dahil sa kagustuhan niyang bigyan ng anak si Rajahaw, dahil nagtiwala siya sa kabaitan ng kanyang biyenan. Ngayon, ang kabaitang yon ay tila isang maskara. Dali-dali siyang tumayo. Ang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang isip ay buo na. May isang paraan para malaman. May natira pa siyang isang botelya ng gamot na yon. Itinago niya sa ilalim ng aparador sa kanyang silid. Nakalimutan na dahil sa pagluluksa. Tahimik siyang pumasok sa maliit na kwartong nakakabit sa tindahan. Doon, sa ilalim ng mga lumang damit, naroon pa nga ang botelya. May kaunti pang laman. Kinuha niya ito. Ang salamin ay malamig sa kanyang palad. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinailangan niyang pumunta sa bahay ng mga krisologo. Ang bahay na tinuring niyang tahanan. Ang bahay na ngayon ay tila pugad ng mga ahas. Sa ilalim ng pagkukunwaring may kukunin siyang mahalagang dokumento, pumasok siya sa silid ng kanyang mga biyenan. Ang silid ay malinis, puno ng mga antigong gamit at mga imahe ng santo. Isang perpektong larawan ng kabanalan, isang kasinungalingan. Sa likod ng isang malaking aparador, sa isang maliit na kahon na nakatago, nakita niya ang hinahanap niya. Maraming botelya ng parehong maitim na likido. At sa tabi nito, isang reseta mula sa isang hindi pamilyar na herbalist. May nakasulat na mga sangkap na hindi niya maintindihan. Kinuhanan niya ito ng litrato. Dala ang botelya, dumiretso siya sa isang maliit, ngunit mapagkakatiwalaang laboratorio sa kabilang bayan, malayo sa mga matang mapanghusga. Nagbayad siya para sa isang agarang pagsusuri. Bawat minuto ng paghihintay ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nang hapon ding iyon, bumalik ang resulta. Inabot sa kanya ng medtech ang isang brown na envelope. Binuksan niya ito sa loob ng kanyang sasakyan. Ang mga salitang teknikal ay lumalangoy sa kanyang paningin, ngunit isang pangungusap ang malinaw na tumatak sa kanyang isipan. Ang pangunahing aktibong sangkap na natagpuan sa likido ay mula sa isang bihirang halaman na, kapag ininom ng tuloy-tuloy sa loob ng mahabang panahon, ay maaaring magdulot ng pansamantala o permanenteng pagkabaog. Pagkabaog. Infertility. Hindi lang pala siya iniwan, hindi lang siya ninakawan. Nilason siya, dahan-dahan, patraydor, ng mismong babaeng tinawag niyang nanay. Ang dalawang pagtataksil, ang pekeng kamatayan ni Rajahaw at ang lason ni Gunita ay nagsanib sa kanyang isipan, lumikha ng isang perpektong larawan ng kasamaan. Pinlano nila ang lahat. Pinlano nilang kunin ang lahat mula sa kanya, pati na ang karapatan niyang maging isang ina. At nang hindi niya maibigay ang anak na gusto nila, itinapon siya na parang basahan. Ang pighati sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ang mga luhang kanina pa, nagbabantang tumulo, ay natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang lihim na kaawa-awa. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. Ang mga labi nito ay hindi na nanginginig sa sakit, kundi nakatikom sa determinasyon. May nabasag sa loob niya ng araw na yon. Ang kanyang puso, ang kanyang tiwala. Ngunit may nabuuring bago mula sa mga pirasong yon. Isang babaeng hindi na muling magpapaloko. Isang babaeng sisingilin ang lahat ng utang. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na nanginginig ang kamay. Nag-dial siya ng isang numero ng isang abogado na kilala sa pagiging walang awa sa korte, isang taong minsan nang nabanggit sa kanya ng isang kaibigan, Agusan David. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Lihim ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Mr. David, my name is Lihim de la Paz, panimula niya. Kailangan ko ng tulong mo. Huminto siya sandali.
Hinayaan ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin na dumagundong sa linya. Hindi para sa hustisya, kundi para sa paghihiganti. Ang opisina ni Attorney Agusan David ay eksakto tulad ng paglalarawan sa kanya. Malamig, eksakto, at walang lugar para sa mga hindi importanteng bagay. Mula sa bintanang salamin sa likod ng kanyang malaking mesa, tanaw ang abalang syudad ng lungsod ng Pag-asa. Ang lahat ay gawa sa madilim na kahoy, bakal at salamin. Walang mga larawan ng pamilya, walang mga palamuti. Tanging mga libro ng batas na maayos na nakahanay sa isang istante. Nakatayo si Agusan sa tabi ng bintana, nakatalikod kay Lihim, hawak ang isang tasa ng kape. "So, Mrs. Crisologo," simula ni siya, ang boses ay kalmado at propesyonal. "Sabi mo sa telepono, ito ay tungkol sa paghihiganti. Sa aking karanasan, ang mga taong naghahanap ng paghihiganti ay madalas na gumagawa ng mga desisyong hindi pinag-isipan." Huminga ng malalim si Lihim, dinala niya ang isang folder at maingat itong inilapag sa ibabaw ng makintab na mesa. "Hindi na ako si Mrs. Crisologo," sabi niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. "At ang desisyon kong ito ang pinakamalinaw na ginawa ko sa loob ng 3 taon. Humarap si Agusan. Isang kilay ang bahagyang nakaangat. Pinag-aralan niya ang babaeng nasa harapan niya. Hindi ito ang biyudang umiiyak na inaasahan niya. Ang babaeng ito ay may apoy sa mga mata. Umupo si Agusan sa kanyang silya. "Sige, pakinggan natin ang kwento mo." Walang paligoy-ligoy na nagsalita si Lihim. Inilatag niya ang lahat sa mesa, literal at makasagisag. Ang kopya ng litrato ni Rajahaw sa Australia. Ang close-up ng relos sa kamay nito. Ang resulta ng laboratory test sa lason na ipinainom sa kanya. Ang professional na distansya sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas personal. Tila ang pagbanggit sa pangalang Crisologo ay isang susing nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Tumingin siya kay Lihim, ngunit ang tingin niya ay tila tumatagos, nakatingin sa isang multo mula sa nakaraan. "Ang pamilya Crisologo," ulit niya. Ang boses ay mas mababa at may bigat na wala roon kanina. "Sila ang dahilan kung bakit ako naging abogado." Nagulat si Lihim. "Anong ibig mong sabihin?" Sumandal si Agusan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lihim ang isang siwang sa kanyang baluti. Isang bakas ng sakit. 15 taon na ang nakalipas. Ang aking ama, isang simpleng negosyante, ay naging business partner ni Dalangin Crisologo. Pinagkatiwalaan niya ito. Ipinuhunan ng tatay ko ang lahat ng pinaghirapan niya sa isang proyektong sinabi ni Dalangin na sigurado ang kita. Huminto siya at nilunok ang isang mapait na alaala. Isa palang scam, isang malaking panloloko. Kinuha ng mga Crisologo ang lahat. Nalugi kami. Sa sobrang depresyon, inatake sa puso ang tatay ko. Hindi na siya nakarecover. Katahimikan. Ang bigat ng kanyang kwento ay pumuno sa silid. Ngayon, naiintindihan na ni Lihim. Ang kanilang mga landas ay pinagtagpo hindi ng pagkakataon, kundi ng iisang kaaway. Ipinangako ko sa sarili ko noon, pagpapatuloy ni Agusan, ang mga mata ay nag-aalab. Nagagamitin ko ang batas para siguraduhing walang sinuman ang makakaranas ng dinanas ng pamilya ko. Nababagsak din ang mga taong tulad ng mga Crisologo. Hindi na ito isang simpleng kaso para sa kanya. Ito ay naging personal. Tumingin si Agusan kay Lihim. Isang bagong paggalang ang mababanaag sa kanyang mukha. "Miss De La Paz, hindi ka lang kliyente, isa kang alyado." Tumango si Lihim. Nararamdaman ang pagbuo ng isang kakaibang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Isang alyansa ng mga sinaktan. "May plano ako," sabi ni Lihim. Ang boses ay puno na ng kumpiyansa. "Alam ko ang pinakamalaking kahinaan ni Rajahaw. Hindi lang pera, kundi ang kanyang kayabangan
at ang pagkahumaling niya sa isang bagay. At ano yon? Tanong ni Agusan. Isang antigong banga, ang pamana ng mga Krisologo, ang pinakaiingatan daw nilang yaman na nagpasalin-salin sa kanilang lahi. Gagawin niya ang lahat para makuha ito kung sakaling mawala ito sa kanila at doon natin siya huhulihin. Ngumiti si Lihim, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gagawa ako ng isang perpektong kopya, isang pain. Gagamitin ko ang sining na mahal ko para wasakin ang lalaking sumira sa buhay ko. Tumayo si Agusan. Nilapitan niya si Lihim at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng determinasyon. Kung ganoon, simulan na natin ang pagpaplano. Tinanggap ni Lihim ang kamay niya. Ang pagkakamay ay matatag, isang selyo sa isang mapanganib na kasunduan, isang pangako ng paghihiganti. Bago umalis si Lihim, hinabol siya ng tanong ni Agusan, ang tanong na magpapatunay kung gaano siya kahanda. Handa ka na bang harapin ang mga demonyo ng pamilya Krisologo? Tumingin si Lihim pabalik. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinanganak akong muli para dito. Sa isang maliit at maalikabok na paggawaan sa labas ng lungsod ng Pag-asa, ang tanging maririnig ay ang ritmikong pag-ikot ng gulong ng magpapalayok. Dito, malayo sa mga alaala ng pamana ni Lihim, si Lihim ay ibang tao. Hindi siya ang biyudang nagluluksa o ang babaeng naghahanap ng hustisya. Dito, siya ay isang manlilikha. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paghawak ng mga mamahaling antigo, ay ngayoy puno ng putik. Ang bawat paghaplos, bawat pagpindot sa malambot na luwad ay may layunin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nabubuong hugis. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang paglikha ng perpektong kasinungalingan. Sa tabi niya, si Mang Celso, isang matandang maestro sa pag-aayos ng mga basag na porselana, ay tahimik na nagmamasid. Siya ang pinagkakatiwalaang kaibigan ng pamilya ni Lihim, isang taong may kaalaman sa mga lihim ng sining na hindi matututunan sa mga aklat. Ang sikreto ay nasa kaluluwa ng banga. Hiya, sabi ni Mang Celso, ang boses ay mahina, ngunit puno ng karunungan. Kailangan mong isipin ang kwento nito. Ang bawat gasgas, ang bawat kupas na kulay, dapat ay may dahilan. Tumango si Lihim, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Tama si Mang Celso. Hindi lang siya gumagawa ng isang banga, binubuhay niya ang isang alamat. Ang alamat ng isang pekeng pamana. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang daan-daang taon na pinagdaanan ng banga. Ang mga kamay na humawak dito, ang mga digmaang nasaksihan nito, ang mga lihim na itinago nito. Ang lahat ng iyon ay kailangan niyang isalin sa luwad. Ito ang kanyang obra maestra ng panlilinlang. Scene Start Australia. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang marangyang Villa Esmeralda na may tanawin ng karagatan ng Sydney, ang kapaligiran ay malayo sa kapayapaan. Si Dayang Hirang Soliman ay pabagsak na umupo sa isang puting sofa. Ang mukha ay nakasimangot habang tinitingnan ang kanyang bagong-bagong European handbag. Hindi ito ang kulay na gusto ko, Raj. Reklamo niya. Ang boses ay matinis at puno ng pagkadismaya. Sinabi ko sa'yo, gusto ko yung emerald green para tumerno sa pangalan ng villa natin. Bakit ba parang hindi ka na nakikinig sa akin lately? Si Rajaho Krisologo, na kasalukuyang nakatayo sa balkonahe at nakatingin sa malayo, ay napapikit na lang. Ang kanyang pasensya ay halos maubos na. Dayang, isang bag lang yan. Mas mahalaga ang mga problema natin ngayon. Problema? Anong problema? Tumaas ang boses ni Dayang Hirang. Ang tanging problema ko ay ang asawa kong biglang naging kuripot. Dati, kahit anong hilingin ko, nakukuha ko.
Ngayon, kulang na lang pati paghinga ko. Singilin mo. Hindi sumagot si Rajahaw. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ang kanilang perpektong mundo ay unti-unti nang gumuho? Na ang mga investment niya ay bumagsak? Na ang pera mula sa insurance ni Lihim, ang pera mula sa kanyang pagkamatay, ay paubos na? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Alam na niya kung sino ito. Naglakad siya papasok sa kanyang study, isinara ang pinto at sinagot ang tawag. Hello? Isang magaspang na boses na may banyagang punto ang sumagot. Mr. Crisologo, it's been 2 weeks. My boss is not a patient man. The money, where is it? Naramdaman ni Rajahaw ang malamig na pawis sa kanyang noo. I just need more time. Konting panahon pa. Pakiusap niya. Isang tawang walang saya ang naririnig niya sa kabilang linya. Time is money, and you are out of both. 1 more week, Crisologo. Or maybe we'll pay your beautiful girlfriend a little visit. I'm sure she has expensive taste. Click! Ibinagsak ni Rajahaw ang telepono sa mesa. Napasabunot siya sa kanyang buhok, ang kanyang mga utang sa kasino at sa mga ilegal na pinagkakautangan ay lumalaki na parang cancer. Ang marangyang buhay na ipinangako niya kay Dayang Hirang ay isa na lang palabas na anumang oras ay maaring matapos. Kailangan niya ng pera, malaking pera, at kailangan niya ito ngayon din. Scene Start, Pilipinas. Makalipas ang ilang linggo, sa paggawaan ni Mang Celso, ang banga ay tapos na. Nakatayo ito sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang solong bombilya. Hindi ito mukhang bago, mukha itong sinauna. Ang pintura ay may mga bitak na tila dulot ng panahon. Ang disenyo ay bahagyang kupas sa mga lugar na madalas hawakan. Mayroon itong bigat at presensya ng isang bagay na nabuhay sa loob ng maraming siglo. Kamangha-mangha, bulong ni Mang Celso habang maingat na iniikutan ng banga. Hija, kung hindi ko lang alam na ginawa natin ito, maniniwala akong ito ang tunay na pamana. Hinaplos ni Lihim ang ibabaw ng banga. Sa loob ng malamig na luwad, nararamdaman niya ang init ng kanyang galit at ang lamig ng kanyang determinasyon. Ito na yon, ang kanyang sandata, ang kanyang pain, ang simbolo ng lahat ng kasinungalingan na ibabato niya pabalik sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang obra maestra, isang sasakyan ang huminto sa labas. Pumasok si Agusan David, ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Tumingin siya sa banga at isang bahagyang paghanga ang gumuhit sa kanyang mukha. Perpekto. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lihim. Nasa Pilipinas ngayon ang isang kilalang art collector mula sa Europa. Isang malaking isda sa mundo ng mga antigo. Nakausap ko na ang ilang mga kontak. Huminto siya. Tinitiyak na nakukuha niya ang buong atensyon ni Lihim. Ang kanyang mga mata ay nagninga sa isang estratehikong kislap. Oras na para ilabas ang pain. Ang tunog ng mga kubyertos na nagkikiskisan sa mamahaling pinggan at ang halakhakan ng mga mayayamang bisita ay pumuno sa isang penthouse sa Sydney. Si Dayang Hirang Soliman ay nasa kanyang elemento. Hawak ang isang kopita ng champagne. Ang kanyang ngiti ay kasingkinang ng mga diamanteng alahas na suot niya. Nakikipagkwentuhan siya sa isang grupo ng mga babaeng asawa ng mga kilalang negosyante. At sabi ko sa kanya, darling, kung hindi mo kayang bilhin ang buong isla, wag mo na lang akong dalhin doon, sabi ng isang babae na sinundan ng tawanan. Ngunit ang atensyon ni Dayang Hirang ay biglang naagaw ng usapan sa kabilang grupo. Narinig niya ang pangalan ng European art collector na kasalukuyang bumibisita sa Asia. At ang sabi ng kontak ko sa Manila, bulong ng isang matronang kilala sa pagiging tsismosa. May dala raw siyang isang sikretong item, isang banga na kasing halaga na raw ng isang mansion sa Forbes Park. Talaga? Anong klaseng banga? Tanong ng isa pa. Hindi malinaw, pero ang sabi-sabi, isang sinaunang burial jar daw
na pagmamay-ari noon ng isang napakayamang pamilya. Misteryoso raw ang pagkakakuha nito. Ibebenta lang sa isang very exclusive underground auction. Dagdag pa ng matrona. Halatang enjoy na enjoy sa pagkakaroon ng scoop. Si Dayang Hirang ay nagkunwaring walang narinig. Ngunit ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang sinaunang banga, isang pamilyang mayaman. Bigla niyang naalala ang mga kwento ni Rajahaw tungkol sa kanilang pamana. Posible kaya? Isang oras ang lumipas at sa wakas ay nakuha niya ang pagkakataong makausap ng sarilinan ng matrona. Gamit ang kanyang pinakamatamis na ngiti, nagtanong siya, "Tita May, I couldn't help but overhear. Yung vase, may iba pa po ba kayong detalye?" "Oh, Ija," sabi ng matrona, tuwang-tuwa sa interes niya. Ang sabi lang, kamukhang kamukha raw ng nawawalang pamana ng mga krisologo. Sayang nga raw at hindi ito mapupunta sa tamang pamilya. May pinakita pa sa akin na litrato, medyo malabo nga lang. Kuha raw sa isang private viewing. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Dayang Hirang. Krisologo. Iyon na yon. Ito na ang sagot sa kanilang mga problema. Hindi na niya tinapos ang party. Nagmamadali siyang umuwi sa Villa Esmeralda. Naabutan niya si Rajahaw sa study nito, umiinom ng alak habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop na puno ng mga numero. Mga numerong lahat ay pula. "Rajahaw, may balita ako," sabi ni Dayang Hirang, hindi maitago ang pananabik. "Ano na naman yan, Dayang? Kung tungkol yan sa emerald green na bag, wala tayong pera para dyan," sabi ni Rajahaw, hindi man lang tumitingin. "Hindi! Mas importante pa rito," inagaw niya ang atensyon nito. "Ang banga. Ang pamana ng pamilya nyo. May isang kolektor na nagbebenta nito sa Manila." Kumunot ang noo ni Rajahaw, binitawan niya ang baso. "Imposible. Nasa poder ng mga magulang ko ang banga. Ligtas yon." "Sigurado ka ba? Dahil may kumakalat na balita, Raj? At hindi lang basta balita." Kinuha ni Dayang Hirang ang kanyang cellphone. Ipinasa sa akin ni Tita May ang litrato. Ipinakita niya ang isang malabong imahe sa screen. Ang kalidad ay hindi maganda, ngunit sapat na para makita ang pamilyar na hugis, ang kakaibang disenyo sa gilid. Sa unang tingin, tumawa si Rajahaw. "Peke yan. Maraming naglipa ng kopya niyan." "Tingnan mong mabuti, Raj," giit ni Dayang Hirang. Pinalaki niya ang isang bahagi ng litrato. "Tingnan mo, yung maliit na bitak sa may bandang bibig ng banga. Di ba't ikaw mismo ang nagsabi sa akin na nagkaroon niya ng gasgas noong panahon pa ng lolo mo?" Natigilan si Rajahaw. Lumapit siya, dinukwang ang cellphone. Pinag-aralan niyang mabuti ang litrato. Ang bitak, ang partikular na kurba ng disenyo, ang kulay ng pagkakaluma. Paano? Ang pagdududa sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matindi. Kasakiman. Ang kanyang isip ay agad na nag-compute. Ang halaga ng bangang iyon sa black market ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang niya at sobra-sobra pa. "Ito na yon, Raj," sabi ni Dayang Hirang. Ang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. "Ito na ang sagot. Bawiin natin kung anong sayo, kung anong sa atin." Nagsimula silang magtalo, ngunit hindi dahil sa pagdududa. Nagtatalo sila dahil sa desperasyon. Para sa atin o para sa mga bago mong alahas? Pasaring ni Rajahaw, ang stress ay lumalabas sa kanyang boses. "At para saan sayo? Para sa mga sugarol na humahabol sayo?" Ganti ni Dayang Hirang. "Pareho lang tayong may kailangan nito, Rajahaw. Kaya itigil mo na yang pag-arte mo at gumawa ka ng paraan." Alam ni Rajahaw na tama siya. Ito ang kanyang huling baraha. Ang tanging daan para makatakas sa bangin na hinuhukay niya. Pumunta siya sa kanyang listahan ng mga contact, hinanap ang isang luma at halos nakalimutan ng pangalan. Isang fixer
mula sa kanyang dating buhay sa Maynila. Isang taong kayang maghanap ng kahit anong impormasyon sa tamang halaga. Nagdial siya. "Chito, si Rajahaw to." "Oo, buhay pa. Makinig ka. May kailangan akong ipahanap sa'yo. Isang banga. May kumakalat na balita. Isang lumang piraso. Baka may alam ka. Importante ito. Magbabayad ako." Pagkatapos ng tawag, naglakad-lakad siya sa kanyang study, hindi mapakali. Ang kanyang isip ay isang magulong halo ng pag-asa at takot. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang pagsubok. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng ginto at bakal. "Narinig ko ang hinahanap mo, pero may halaga ang impormasyon." Habang hinihintay ni Lihim matagusan na tuluyang makagat ni Rajahaw ang pain, si Lihim ay hindi tumigil. Alam niyang kapag nagsimula na ang negosasyon, kailangan niyang maging handa sa bawat tanong, bawat pagsubok sa kaalaman. Kailangan niyang malaman ang kasaysayan ng orihinal na banga nang mas mahusay pa kaysa kay Rajahaw mismo. Ang kanyang antique shop, ang pamana ni Lihim, ay naging kanyang war room. Pinalibutan niya ang sarili ng mga aklat tungkol sa sining ng Timog Silangang Asya, mga journal ng mga art historian at mga auction catalog. Ngunit ang impormasyon tungkol sa pamana ng mga Krisologo ay mailap. Walang opisyal na record, tanging mga kwentong ipinagmamalaki ng pamilya. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang dokumento sa bodega ng tindahan, mga gamit na dinala niya mula sa bahay ng mga Krisologo, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang malaking baul na gawa sa kahoy ng Nara, pag-aari ng ama ni Rajahaw, si Dalangin. Ito'y puno ng mga lumang kasangkapan sa pag-ukit at pagkakarpintero. Si Dalangin ay kilala bilang isang mahusay na craftsman bago siya pumasok sa pagnenegosyo. Naalala ni Lihim na laging ipinagbabawal sa kanya ni Gunita na pakialaman ang baul na yon. "Mga personal na gamit yan ng biyenan mong lalaki," laging sabi nito. "Hayaan mo na yan dyan." Ngayon, ang pagbabawal na yon ay parang isang imbitasyon. Gamit ang isang maliit na pry bar, maingat niyang binuksan ang kinakalawang na kandado. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ay mga pait, martilyo, at mga piraso ng hindi natapos na proyekto. Ngunit habang mas malalim ang kanyang paghahalungkat, may naramdaman siyang isang hindi pantay na bahagi sa ilalim ng baul. Isang huwad na sahig. Nanginig ang kanyang kamay habang inaangat ito. Sa ilalim, nakatago sa isang supot na gawa sa tela, ay isang maliit at makapal na leather-bound na kwaderno. Hindi ito mukhang luma, ngunit halatang itinago ng matagal. Ang tala-arawan ni Dalanging Krisologo. Umupo si Lihim sa sahig, sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang bombilya. Binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda at artistiko. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang pahina ay puno ng mga saloobin tungkol sa sining, mga disenyo, at mga pangarap. Ngunit habang lumilipas ang mga taon sa tala-arawan, ang tono ay nagbago. Napalitan ito ng kapaitan, ng inggit sa mga negosyanteng yumayaman, habang siya, isang tunay na alagad ng sining, ay naghihirap. At pagkatapos, dumating siya sa isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. Petsa, Oktubre 12, 1980. Nakatagpo ako ng isang perpektong biktima. Si David, isang hangal na mayaman na naniniwala sa lahat ng aking sinasabi. Kailangan ko ng malaking puhunan. Ang aking mga disenyo ay nangangailangan ng kapital. Ngunit paano ko siya makukumbinsi? Kailangan ko ng isang bagay na magpapatunay na ang aming pamilya ay hindi basta-basta. Isang bagay na may bigat ng kasaysayan. David, Agusan David.
ang pangalan ng ama ng kanyang abogado. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Petsa. Disyembre 5, 1980. Ang aking obra maestra ay malapit nang matapos. Hindi ito isang lamesa o isang upuan. Ito ay isang kasaysayan, isang banga. Gamit ang mga lumang teknik na aking natutunan, ang putik mula sa isang malayong ilog at ang aking sariling husay sa pag-arte ng panahon sa mga bagay, lumikha ako ng isang pamana. Ang pamana ng mga krisologo. Ito ang magiging pinakamatamis kong panloloko. Maniniwala si David. Ibibigay niya sa akin ang lahat. Si Lihim ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang banga ay peke. Ang orihinal na pamana ng mga krisologo ay hindi kailanman umiral. Ito ay isang kasinungalingan mula sa simula. Isang obra maestra ng panlilinlang na nilikha para manloko, para magnakaw. Ang kasalanan na ipapataw niya kay Rajahaw ay hindi lang pala kasalanan nito. Ito ay isang kasalanang minana, isang lason na dumadaloy sa dugo ng buong pamilya Krisologo. Petsa, Pebrero 21, 1981. Nakuha ko na ang pera. Si David ay bangkarota na. Kawawang hangal. Ang aking pamilya ay magsisimula ng umangat. At ang bangang ito, itatago ko ito bilang isang paalala. Isang paalala na ang pinakamahusay na sining ay hindi ang nagpapakita ng katotohanan, kundi ang lumilikha nito. Ang aking anak na si Rajahaw ay lalaki na maniniwala sa alamat na ito. Ito ang magiging pundasyon ng aming bagong yaman. Isinara ni Lihim ang tala-arawan. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay halos hindi niya kayang dalhin. Ang buong plano niya ay biglang nagkaroon ng isang bagong, mas madilim na dimensyon. Hindi na lang niya inilalantad ang isang asawang manloloko. Inilalantad niya ang isang buong henerasyon ng kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Agusan. Ang boses niya ay nanginginig sa halo-halong pangingilabot at isang kakaibang uri ng kagalakan. Agusan, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Anong nangyari? Tanong ni Agusan sa kabilang linya. Nahahalata ang pagkaapurahan sa boses ni Lihim. Tumingin si Lihim sa tala-arawan sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay sa pekeng banga na nakatayo sa isang sulok ng bodega. Ang banga na nilikha niya. Isang pekeng kopya ng isang pekeng orihinal. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Agusan, hindi lang si Rajahaw ang manloloko. Nasa dugo na nila, sabi ni Lihim. Pagkatapos, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang sarili niyang obra maestra. Ang kanyang pain ay naging mas matalim, mamakamandag. Isang pekeng pamana para sa isang pekeng tao. Nagsimula ang sayaw sa pamamagitan ng isang video call. Sa malamig at tahimik na opisina ni Agusan David, ang tanging liwanag ay nagmumula sa laptop na nasa gitna ng mesa. Sa screen, ang mukha ni Rajahaw Krisologo, bahagyang namumutla. Ang mga mata ay may bakas ng puyat at pag-aalala, ngunit pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Attorney David, simula ni Rajahaw, diretsahan na tayo. Ang presyong hinihingi ng kliyente mo ay katawa-tawa. Alam nating pareho ang halaga ng pirasong yan, pero hindi ganyan kalaki. Si Agusan, nakaupo ng tuwid at suot ang kanyang pinakaprofesional na ekspresyon, ay kalmadong sumagot. Mr. Krisologo, ang kliyente ko ay hindi nagmamadaling magbenta. Ang halaga ay hindi negosyable. Ang hindi nakikita ni Rajahaw ay ang anino sa gilid ng kamera. Si Lihim. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng lalaking sumira sa kanya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Agusan ay nagmumula sa isang maliit na whiteboard
na hawak niya, kung saan isinusulat niya ang mga eksaktong dapat sabihin. Isinulat ni lihim sa board, sabihin mong may iba pang interesadong buyer. Sa katunayan, pagpapatuloy ni Agusan, mayroon kaming natanggap na alok mula sa isang kolektor sa Zurich. Mas mababa ng kaunti sa presyo namin, ngunit mas sigurado. Ibinibigay lang namin sa iyo ang pagkakataong ito bilang respeto sa posibleng koneksyon ng pamilya mo sa nasabing piraso. Nakita ni lihim ang pagbabago sa mukha ni Rajahaw sa screen, ang pagkainis, ang pag-aalinlangan, ang takot na mawala sa kanya ang pagkakataon. Ito ang sayaw ng mga anino at siya ang nagtuturo ng mga hakbang. Bigyan niyo ako ng pagkakataong makausap mismo ang kliyente mo, giit ni Rajahaw. Gusto kong makasiguro na isinulat ni lihim. Tanggihan. Maging strikto. Imposible. Mabilis na sagot ni Agusan. Ang kliyente ko ay isang napaka-pribadong tao. Ang lahat ng transaksyon ay dadaan sa akin. Kung hindi katanggap-tanggap sa iyo ang aming mga kondisyon, naiintindihan namin. Maraming salamat sa iyong oras. At bago pa man makasagot si Rajahaw, pinatay na ni Agusan ang tawag. Katahimikan. Tumingin si Agusan kay lihim. Matapang na galaw. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Sagot ni lihim. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Maghihintay tayo. Sa Villa Esmeralda, halos ibalibag ni Rajahaw ang kanyang laptop. Arogante! Sino ba ang akala nilang kausap nila? Pumasok si Dayang Hirang sa study, suot ang isang mamahaling roba. Anong nangyari? Hindi mo nakuha? Nagmamalaki sila. Ayaw ibaba ang presyo at ayaw akong ipakita sa may-ari. Sigaw ni Rajahaw. Habang naglalakad, pabalik-balik na parang isang hayop sa loob ng hawla. Lumapit si Dayang Hirang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ka ba, Rajahaw? Nagpapatalo ka ba? Baka naman nararamdaman nilang hindi mo kayang bayaran kaya kanila ginaganyan. Ipakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta. At saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera, Dayang? Ganti niya. Naubos na ang lahat. Ipagbili mo ang villa na to kung kinakailangan. Mabilis na sagot ni Dayang Hirang, ikinagulat ni Rajahaw. Ano ang silbi ng bahay na to kung habang buhay naman tayong magtatago sa mga pinagkakautangan mo? Kunin mo ang banga, Raj, ibenta mo. At pagkatapos, makakaalis na tayo rito. Magsimula tayo sa ibang lugar, sa Europa, kung saan walang nakakakilala sa atin. Ang mga salita ni Dayang Hirang, bagamat makasarili, ay may punto. Ang villa na ito ay isang gintong hawla. Ang banga ang tanging susi para makalaya sila. Kinabukasan, habang si Dayang Hirang ay abala sa pag-empake ng kanyang mga damit na para bang sigurado na silang aalis, si Rajahaw ay gumawa ng isang mabigat na desisyon. Tinawagan niya ang isang real estate agent. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Villa Esmeralda, ang simbolo ng kanilang ninakaw na paraiso, ay naibenta sa isang cash buyer sa mas mababang halaga. Hawak na niya ngayon ang pera, sapat na para bilhin ang banga at may kaunti pang matitira. Ngunit kasabay ng pera ay ang isang mas malaking pagdududa. Paano kung isa itong patibong? Paano kung pagkatapos niyang ibigay ang pera ay mawala na lang sila na parang bula? Hindi. Hindi siya papayag na maloko. Sa dilim ng kanyang study, habang iniisip ang lahat ng kanyang isinugal, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para masigurado na siya ang may hawak ng huling baraha. Isang paraan para makita niya mismo ang mga aninong kasayaw niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang mensahe para sa numerong ginamit ng fixer para kontakin siya. Ito na ang kanyang huling alok, ang kanyang ultimatum. Ang mensahe ay simple at direkta. Bawat salita ay may bigat ng lahat ng perang hawak niya ngayon. Sige, pumapayag ako sa presyo, pero ako mismo
ang kukuha ng banga sa Pilipinas. Ang mensahe ni Rajahaw ay parang isang granadang walang pin na bumagsak sa gitna ng opisina ni Agusan. Pupunta siya rito. Halos mapasigaw si Lihim. Ang kaninang malamig na kumpiyansa ay biglang naglaho at napalitan ng isang malamig na takot. Hindi ito kasama sa plano, Agusan. Paano kung makilala niya ako? Naglalakad pabalik-balik si Agusan sa kanyang opisina. Ang muka ay mas seryoso kaysa dati. Ito ang panganib sa pakikipaglaro sa isang taong desperado. Lihim, gagawa at gagawa siya ng paraan para makuha ang kontrol. Kailangan nating itigil ito, sabi ni Lihim. Ang isip ay naguguluhan. Masyadong mapanganib. Baka mapahamak tayo. At hayaan siyang makatakas, mariing sabi ni Agusan. Huminto at humarap sa kanya. Lihim, narito na tayo. Nasa bingit na tayo ng tagumpay. Kung aatras tayo ngayon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Mawawala ang pagkakataon mong makuha ang hustisya. Tama si Agusan. Alam ni Lihim na tama siya. Ngunit ang ideya na makaharap muli si Rajahaw, na makita siya ng harapan, ay nagdulot ng isang takot na hindi niya inaasahan. Ang galit na nagpalakas sa kanya sa loob ng maraming linggo ay biglang nanghina. At sa ilalim nito ay ang sugatang babae na minsan siyang minahal ng buong puso. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Magpapatuloy tayo, sabi ni Agusan. Ang boses ay matatag. Ngunit dodoblehin natin ang pag-iingat. Gagawa tayo ng paraan na hindi kanya makikita. Ako ang haharap sa kanya bilang kinatawan ng nagbebenta. Kailangan lang nating tiyakin na sa oras ng palitan, naroon ang mga pulis para hulihin siya. Bagamat kinakabahan, tumango si Lihim. Wala nang atrasan. Ito na ang huling baraha. Sa sumunod na mga araw, ang tensyon sa antique shop ni Lihim ay halos nahihipo. Habang si Agusan ay abala sa pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad para ihanda ang bitag, si Lihim ay abala sa paghahanda para sa palitan. Isang hapon, habang abala siya sa paglilinis ng isang lumang aparador, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lihim, anak, si Gunita Crisologo. Nakatayo sa pintuan, may dalang isang bayong ng mga prutas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pamilyar na pekeng pag-aalala. Sa likod niya ay si Dalangin, tahimik na nakatayo. Nanay, tatay. Pilit na ngumiti si Lihim, ang puso niya'y kumamakabog. Bakit po kayo naparito? Dumaan lang kami, sabi ni Gunita, habang inilalapag ang mga prutas. Nag-aalala kami sa'yo, palagi kang mag-isa rito. Kumakain ka ba sa tamang oras? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ang bawat salita ay parang lason sa pandinig ni Lihim. Ang babaeng nasa harapan niya na nag-aalala sa kanyang pagkain ay ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng lason para sirain ang kanyang sinapupunan. Salamat po. Ayos lang po ako. Maikling sagot niya. Habang si Gunita ay nagpapatuloy sa kanyang mga pagkukunwari, si Dalangin ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mga mata, na sanay sa detalye ng isang craftsman, ay tila sinusuri ang bawat sulok ng tindahan. Biglang tumunog ang telepono ni Lihim, si Agusan. Mabilis siyang tumalikod para sagutin ito. Hello? Bulong niya. Agusan? Nandito sila. Lihim, kailangan kong malaman ang eksaktong sukat ng banga para sa lalagyan nito. Sinubukan ni Lihim na maging maingat, ngunit sa kanyang pag-aalala, hindi niya namalayan na ang boses niya ay bahagyang lumakas. Opo, yung banga para sa transaksyon. Hindi. Kailangan nating siguraduhin na ligtas ito. Ayokong magkaproblema sa araw ng palitan. Sa kabilang dako ng silid, nagkatinginan sina Gunita at Dalangin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila.
banga, transaksyon, palitan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanilang pandinig. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ni Lihim ang tindahan, isang anino ang bumalik. Si Dalanging Krisologo, gamit ang isang susi na matagal na niyang itinago, ay tahimik na pumasok sa loob. Si Gunita ay nagbabantay sa labas. Alam nila kung ano ang hahanapin. Ang kanilang anak, si Rajahaw, ay tumawag sa kanila ilang araw na ang nakalipas, sinabi ang tungkol sa bangang lumitaw at ang kanyang plano na bumalik. Binalaan nila ito, sinabing imposible, ngunit si Rajahaw, sa kanyang desperasyon, ay hindi nakinig. Ngayon, ang kanilang mga takot ay nagkatotoo. Sa ilalim ng isang mesa sa bodega, sa likod ng mga lumang kahon, nakita ito ni Dalangin. Ang isang bagong gawang sketchpad. Binuklat niya ito. Sa loob, mga detalyadong guhit ng kanilang pamana. Mga tala tungkol sa tamang kulay, ang eksaktong lokasyon ng mga bitak, mga formula para sa pagpapaluma ng itsura, isang bitag, isang pain, at ang kanilang anak ang bibiktimahin. Nagmamadaling umalis ang mag-asawa, ang kanilang mga isip ay nag-aapoy sa galit at takot. Hindi sila papayag na ang kanilang anak, ang kanilang nag-iisang tagapagmana, ay malagay sa panganib. Hindi nila hahayaang manalo ang manugang na matagal na nilang kinamumuhian. Gagawa sila ng paraan para protektahan ang kanilang anak. Kinabukasan, habang si Lihim ay naghahanda para sa huling pagpupulong kasama si Agusan, ang tunog ng mga sirena ay biglang pumuno sa hangin, papalapit ng papalapit. Bago pa man siya makagalaw, ang pinto ng pamana ni Lihim ay bumukas ng malakas. Mga pulis, maraming pulis. Lihim de la Paz, tanong ng isang opisyal, hawak ang isang papel. Mayroon kaming search warrant para sa lugar na ito. May natanggap kaming tip na gumagawa at nagbebenta ka ng mga pekeng antigong bagay at sangkot ka sa illegal artifact trade. Nanlamig ang buong katawan ni Lihim. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Paano? Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa kabilang kalye, sa dilim ng isang eskinita, nakita niya sila, si Dalangin at Gunita, nakatayo, nagmamasid. At sa mukha ni Gunita, isang maliit, malupit na ngiti ang sumilay. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng mga paa ni Lihim. Habang ang mga pulis ay nagsimulang pumasok at halughugin ang lahat ng kanyang pinaghirapan, isang katotohanan ang tumama sa kanya na parang sampal. Naunahan siya, mahuhuli siya sa sarili niyang bitag. At sa isang iglap, ang lahat ay tila nawala. Ang mundo ni Lihim ay gumuho sa loob ng ilang segundo, habang ang mga pulis ay nagsimulang maghalongkat sa kanyang tindahan. Ang bawat kahon na binubuksan nila ay parang isang panibagong sugat sa kanyang puso. Ang kanyang plano, ang kanyang pinaghirapang paghihiganti, ay nagiging abo sa kanyang harapan. Nakita niya ang pekeng banga sa sulok, natatakpan ng isang kumot. Anumang oras ay matutuklasan na ito. Ito na ang katapusan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng hepe ng mga pulis. Ang kanyang boses ay matigas habang tinitingnan ang mga sketch at mga materyales sa mesa. Si Lihim ay napipi. Ang kanyang isip ay blangko. Ang tanging nakikita niya ay ang mapanuyang ngiti ni Gunita sa kabilang kalye. Natalo na siya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas at autoritatibong boses ang pumuno sa silid. Opisyal, baka gusto ninyong tingnan muna ito bago ninyo ituloy ang ginagawa ninyo. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa pintuan si Agusan David, kalmado at may kumpiyansa. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit at sa kanyang kamay ay isang itim na briefcase. Sa likod niya ay 2 pang unipormadong pulis, ngunit may mas mataas na ranggo. Attorney David, pagtataka ng hepe. Anong ginagawa mo rito? Ako ang kumakatawan sa aking kliyente, si Miss Lihim de la Paz, sabi ni Agusan,
Habang naglalakad papalapit, hindi niya tiningnan si Lihim. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa hepe. At ang ginagawa ninyo ngayon ay isang malaking pagkakamali na maaaring makasira sa isang lehitimong operasyon. Binuksan ni Agusan ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa. Mula roon, inilabas niya ang isang folder na puno ng mga dokumento na may selyo ng National Bureau of Investigation. Si Miss De La Paz ay hindi isang kriminal. Pagpapatuloy ni Agusan ang kanyang boses, ay umalingaw-ngaw sa nananahimik na tindahan. Siya ay isang confidential informant at isang mahalagang asset sa isang joint operation ng NBI at ng Australian Federal Police. Ang layunin, ang paghuhuli sa isang international fugitive na nagngangalang Rajahaw Crisologo. Ang bawat salita ni Agusan ay parang isang malakas na sampal sa lahat ng naroroon. Ang mga pulis ay natigilan. Ang hepe ay kinuha ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga ito. Ito ay isang entrapment operation? Nauutal na tanong ng hepe. Eksakto, sagot ni Agusan. Ang pekeng banga na yan, sabi niya, sabay turo sa sulok, ay ang pain at ang inyong anonymous tip ay malamang na nagmula sa mga magulang ng pugante, sina Dalangin at Gunita Crisologo, sa isang desperadong pagtatangka na protektahan ang kanilang anak. Sa madaling salita, Officer, sinisira ninyo ang aming bitag. Ang pagkabigla sa mukha ng hepe ay napalitan ng pamumutla. Tumingin siya sa labas, kung saan naroon kanina ang mag-asawang Crisologo, ngunit wala na sila. Tumakas na. Si Lihim ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala. Ito pala ang plano ni Agusan. Isang contingency plan. Isang safety net na hindi niya sinabi sa kanya. Inasahan na niya na gagawa ng desperadong hakbang ang mga Crisologo. Apoy laban sa apoy. Mula sa pagiging biktima, si Lihim ay biglang naging sentro ng isang malaking operasyon. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aalab na paghanga at pasasalamat kay Agusan. Hindi siya nag-iisa. Ang aking mga tauhan sa labas, sabi ng mas mataas na ranggong opisyal na kasama ni Agusan, ay narito para tumulong sa operasyon. Attorney David, ano ang susunod na hakbang? Tumingin si Agusan kay Lihim sa unang pagkakataon. May isang maliit, halos hindi mahahalata, na pagtango. Isang senyas na nagsasabing, nasa atin pa rin ang kontrol. Huminga ng malalim si Lihim. Ang lakas at determinasyon ay bumabalik sa kanyang sistema. Hindi na siya ang babaeng naguguluhan. Siya na ulit ang babaeng nagpaplano. Ang plano ay nagbago, sabi ni Lihim. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagulat ang lahat sa biglaan niyang pagbabago. Dahil sa ginawa nila, alam na nilang may mali. Hindi na natin pwedeng hintayin. Kailangan nating ituloy ang palitan. Agad-agad. Tumingin siya kay Agusan. Sabihin mo kay Rajahaw, ngayong gabi, isang warehouse sa Pantalan. Ito na ang pagkakataon niya. Take it or leave it. Masyadong mabilis, sabi ng opisyal. Hindi kami makakapaghanda. Mas mabuti, sagot ni Lihim. Wala na ring oras si Rajahaw para mag-isip. Ang kanyang desperasyon ang magiging pinakamalaki nating sandata. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan habang tinitimbang ng lahat ang kanyang mga salita. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita nila ang isang bagay na hindi matatawaran. Isang bakal na determinasyon. Tumango si Agusan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ipadala mo ang mensahe. Habang ang mga pulis na kanina lang ay naroon para arestuhin siya, ay nagsimulang magplano ng operasyon. Kasama si Agusan, lumapit si Lihim sa kanyang obra maestra. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot. Ang pekeng banga ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang simbolo ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan. Hinawakan niya ito, malamig, matigas,
Gaya ng kanyang puso ngayon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na ibabaw nito. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na biktima. Siya ang mangangaso. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat. At sa huling pagkakataon, tinanong niya ang kanyang sarili. Hindi na may takot, kundi may malamig na katiyakan. Handa na ba siyang harapin ang multo ng kanyang kahapon? Oo, higit pa sa handa. Ang hangin sa loob ng abandonadong warehouse sa Pantalan ay mabigat at amoy kalawang at maalat na dagat. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang bombilyang nakabitin sa mataas na kisame. Lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na mga anino. Bawat tunog, ang patak ng tubig mula sa isang butas na bubong, ang alulong ng hangin sa labas, ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng malawak na espasyo, isang babaeng nakasuot ng itim at may takip na itim na maskara sa kalahati ng kanyang mukha ang nakatayo sa tabi ng isang mesang kahoy. Sa ibabaw ng mesa, nakapatong ang isang bagay na nababalutan ng telang seda. Ang pain. Si Lihim. Sa ilalim ng maskara ang kanyang paghinga ay kalmado at kontrolado. Ngunit ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol ng digmaan. Sa bawat madilim na sulok ng warehouse, alam niyang may mga pulis na nakapwesto, naghihintay. Si Agusan ay nasa isang van sa labas, nakikinig sa bawat salita sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece na suot niya. Biglang, isang malakas na tunog ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan sa labas. Pagkatapos, ang dahan-dahan at mabigat na pagbukas ng malaking pinto ng warehouse. Dalawang figura ang pumasok mula sa dilim. Isang lalaki at isang babae, si Rajahaw at si Dayang Hirang. Napatigil si Lihim sa paghinga ng isang segundo. 3 taon. 3 taon niyang tiningnan ang litrato ng isang patay na lalaki. Ngayon, narito ito sa harapan niya. Buhay, humihinga. Ang parehong postura, ang parehong paraan ng paglalakad. Ngunit may kakaiba sa kanya. Isang tensyon, isang anino ng desperasyon sa kanyang mga mata. Si Dayang Hirang naman ay puno ng pagmamataas, tinitingnan ang paligid na may halong pandidiri. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman nang makita ang bagay na nakabalot sa mesa. Nasaan ang kliyente ninyo? Tanong ni Rajahaw. Ang boses ay magaspang. Ako ang kanyang pinagkakatiwalaang kinatawan. Sagot ni Lihim. Ang boses ay sadyang binago, mas mababa at walang emosyon. Itinuro niya ang isang malaking itim na maleta sa paanan ng mesa. Ang bayad, gaya ng napag-usapan. Itinulak ni Dayang Hirang si Rajahaw. Tingnan mo muna ang banga. Siguraduhin mong yan na nga yan. Lumapit si Rajahaw sa mesa. Tumingin siya kay Lihim. Ang mga mata lamang ni Lihim ang nakikita, ngunit hindi siya nakilala nito. Para kay Rajahaw, siya ay isang estranghero lamang, isang kasangkapan sa transaksyon na ito. Dahan-dahan, inalis ni Lihim ang telang seda. Ang banga ay lumitaw. Sa ilalim ng madilaw na ilaw, ang itsura nito ay perpekto. Ang mga bitak, ang kupas na kulay, ang bigat ng kasaysayan, lahat ay naroon. Kinuha ni Rajahaw ang isang maliit na flashlight at isang magnifying glass mula sa kanyang bulsa. Maingat niyang sinuri ang bawat pulgada ng banga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Hinanap niya ang maliit na bitak sa may bibig nito. Naroon. Hinaplos niya ang magaspang na texture. Ito na nga iyon. Ang kanyang pamana. Ang kanyang kaligtasan. Ito na nga, bulong niya. Hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses. Tumingin siya kay Dayang Hirang at tumango. Ang pera, sabi ni Lihim, itinuturo muli ang maleta. Binuksan ni Rajahaw ang maleta. Ang loob nito ay puno ng mga bundle ng dolyar. Ang amoy ng pera ay pumuno sa hangin. Bilangin mo kung gusto mo. Nagkakatiwala ako sa'yo, sarkastikong sabi ni Lihim. Sa hudyat ni Rajahaw, kinuha ni Dayang Hirang ang banga mula sa mesa, yakap-yakap ito na parang isang sanggol.
Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Sa wakas, sabi niya, habang hinahaplos ang banga. At ikaw, sabi niya, tiningnan si Lihim mula ulo hanggang paa. Sabihin mo sa boss mo, masyado siyang duwag para magpakita. Ito na ang sandali. Ang sandali ng palitan. Ang sandali kung kailan ang krimen ay opisyal nang naganap. Hinawakan ni Lihim ang hawakan ng maleta ng pera. Hinawakan ni Rajahaw ang balikat ni Dayang Hirang. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiti ng mga magnanakaw na nakatakas sa kanilang krimen. At doon, ibinigay ni Lihim ang hudyat. Isang bahagyang pagtango na tanging ang mga anino lamang ang nakakita. Crash! Ang mga bintana sa itaas ay biglang nabasag. Mula sa itaas, bumaba ang mga operatiba na nakasuot ng itim, gamit ang mga lubid. Ang malaking pinto ng warehouse ay bumukas ng malakas at bumuhos ang mga pulis, nakatutok ang kanilang mga baril. Mga pulis, huwag gagalaw. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Si Dayang Hirang ay sumigaw at nabitawan ng banga na lumagapak sa sementadong sahig at nabasag sa libo-libong piraso. Isang perpektong pagtatapos para sa isang perpektong kasinungalingan. Si Rajahaw ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Bago pa man siya makatakbo, 2 pulis na ang dumagan sa kanya. Pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Lihim ay nanatiling hindi gumagalaw. Nakatayo sa tabi ng mesang may lamang maleta ng pera. Ang kanyang puso ay kumakalabog, ngunit hindi sa takot. Ito ay pintig ng tagumpay. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at inalis ang maskara sa kanyang mukha. Ang ingay sa paligid ay tila naglaho para kay Rajahaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng nakatayo sa ilalim ng liwanag. Ang babaeng dapat ay 3 taon nang patay. Ang babaeng iniwan niya. Ang babaeng niloko niya. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang nanginginig at halos hindi marinig na bulong. Lihim, paanong? Ang interrogation room ay maliit, malamig at walang kulay. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng air conditioning unit. Nakaupo si Rajahaw Crisologo sa isang bakal na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa ibabaw ng mesa. Wala na ang yabang. Wala na ang kumpiyansa. Ang natira na lang ay isang lalaking pagod, talunan, at hindi makapaniwala. Pumasok si Lihim sa silid, kasunod si Agusan. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng mesa. Pinaghihiwalay lamang sila ng isang manipis na espasyo. Ngunit ang agwat sa pagitan nila ay kasing lawak na ng isang karagatan ng kasinungalingan. Tumingala si Rajahaw, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Lihim, anong nangyayari? Isang bangungot ba ito? Patay ka na. Nakita ko ang pangalan mo sa listahan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Lihim. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Rajahaw sa kanya. Hindi lahat ng nawawala Rajahaw ay patay. Minsan, nagmamasid lang sila. Naghihintay. Pero bakit? Bakit mo ginawa to? Tanong niya. Ang boses ay basag. Ang pera? Kung kailangan mo ng pera, sana sinabi mo lang, pera? Umalingaw-ngaw ang tawa ni Lihim sa maliit na silid, isang tawang walang saya. Talaga bang yan ang tingin mo? Na pagkatapos ng lahat pera lang ang habol ko? Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito ay para sa 3 taon na ginawa mong impyerno ang buhay ko. 3 taon na pagluluksa para sa isang lalaking buhay pala at nagsasaya. 3 taon na pagbabayad sa mga utang na ikaw ang gumawa. 3 taon na pag-aalaga sa mga magulang mong nagpanggap na nagmamahal sa akin. Natahimik si Rajahaw.
At higit sa lahat, pagpapatuloy ni Lihim, ang boses niya'y bumaba na parang isang nakamamatay na bulong. Ito ay para sa anak na ipinagkait ninyo sa akin. Iniabot ni Agusan ng isang folder kay Lihim. Kinuha niya mula rito ang resulta ng laboratory test at inihagis ito sa mesa sa harap ni Rajahaw. Kilala mo ba yan? Ang herbal supplement ni nanay. Ang pampakapit niya, ang lason na dahan-dahang pumatay sa pagkakataon kong maging isang ina. Dinampot ni Rajahaw ang papel. Binasa ito. Ang huling kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Lihim. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na hindi pa nakita ni Lihim dati. Tunay na pagkagulat. Hindi ko alam to. Wala akong alam dito. Baka nga. Malamig na sagot ni Lihim. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan. Bahagi ka pa rin ng kasinungalingang ito. Kumuha siya ng isa pang bagay mula sa folder. Ang luma at makapal na talaarawan ni Dalangin. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng resulta ng lab test. At ang pinakamalaki ninyong kasinungalingan, sabi niya, ang pamana ng mga krisologo, ang bagay na handa mong ipagbili ang lahat para makuha. Basahin mo, Rajahaw, alamin mo kung gaano kababaw ang pundasyon ng kayabangan ng pamilya niyo. Binuklat ni Rajahaw ang talaarawan sa pahinang may marka. Binasa niya ang mga salita ng sarili niyang ama, ang pag-amin sa panloloko, ang paglikha sa pekeng banga. Ang bawat salita ay isang dagok na sumira sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang alamat na kanyang pinaniwalaan buong buhay niya ay isang kasinungalingan, wala nang natira. Ang kanyang pera, ang kanyang babae, ang kanyang kalayaan, at ngayon, pati ang kanyang pamana. Lahat ay nawala. Sa kabilang silid, si Dayang Hirang ay walang tigil sa pag-iyak at pagsigaw. Wala akong kasalanan. Siya ang nagplano ng lahat. Biktima lang ako. I just loved him. Ngunit ang kanyang mga luha ay walang epekto sa mga pulis. Ang mga ebidensya, ang kanyang partisipasyon sa transaksyon, ang kanyang pangalan sa mga bank account ay sapat na. Samantala, sa isang hiwalay na operasyon, dinakip na rin sina Dalangin at Gunita Crisologo sa kanilang bahay. Ang kanilang pagtatangkang magtago ay walang silbi. Nang makita nila ang search warrant para sa kanilang tahanan at ang mga kasong isinampal laban sa kanila, fraud, conspiracy, at aaminin, ang maskara ng kabanalan at pagiging kagalang-galang ay tuluyang bumagsak. Si Gunita, na laging mataas ang tingin sa sarili, ay hinimatay. Ang imperyo ng kasinungalingan ng mga krisologo ay gumuho sa isang gabi lamang. Pabalik sa interrogation room, si Rajahaw ay nakayuko na lang. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Natalo na siya. Tumingin si Lihim sa kanya sa huling pagkakataon. Ang galit sa kanyang puso ay wala na. Ang natira na lang ay isang uri ng awa at isang napakalaking paglaya. Hindi na siya ang babaeng nakatali sa multo ng lalaking ito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Lihim, tawag ni Rajahaw. Ang boses ay halos pakiusap. Patawarin mo ko. Huminto si Lihim sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Ang pagpapatawad, Rajahaw, ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi, sabi niya. Ngunit ang hustisya ay para sa lahat, at iyan ang natanggap mo ngayong gabi. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan si Rajahaw sa malamig na silid kasama ang mga guho ng kanyang buhay. Sa labas ng police station, ang hangin ng gabi ay sariwa at malinis. Hinitay siya ni Agusan, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Walang nagsalita sa simula. Tumingala lang si Lihim sa kalangitan na puno ng bituin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na natanggal mula sa kanyang puso. Anong sunod mong plano? Tanong ni Agusan. Tumingin si Lihim sa abalang kalsada sa unahan, sa mga ilaw ng sasakyan
na sumasalubong sa bukang liwayway na paparating. Isang tunay na ngiti, sa wakas, ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting totoo, walang halong sakit o pagkukunwari. Mabuhay, sagot niya. Sa wakas, mabuhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking salaming bintana ng pamana ni Lihim. Ang amoy ng alikabok at kalungkutan ay matagal nang napalitan ng amoy ng bagong barnis na sahig, sariwang bulaklak sa isang florera at kapeng bagong timpla. Ang tindahan ay mas maaliwalas, mas bukas. Hindi na ito isang kulungan ng mga alaala, kundi isang santuwaryo ng mga kwento. Ang ganda po nito, sabi ng isang batang babae, isang art student, habang tinitingnan ng isang maliit na inukit na kahon. Saan po ito galing? Ngumiti si Lihim, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Galing yan sa Cordillera, gawa ng kamay ng mga Ifugao. Bawat ukit dyan ay may kahulugan, isang panalangin para sa masaganang ani at proteksyon para sa pamilya. Hindi na lang siya nagbebenta ng mga bagay, ibinabahagi na niya ang kanilang kaluluwa. Ang kanyang pasyon, na minsan ay naging sandata niya sa paghihiganti, ay bumalik sa dati nitong anyo, isang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Matapos umalis ng kanyang kliyente, umupo si Lihim sa kanyang mesa. Sa tabi ng mga papeles ng negosyo, may isang sulat na nakabukas. Binasa niya ito muli sa pangatlong pagkakataon. Galing ito sa isang babae mula sa Cebu, ang unang natulungan ng maliit na pundasyong itinayo niya. Ang pundasyon pagbangon. Si Dayang Hirang ay nakulong din bilang kasabwat. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala, isang kwento ng kasakiman na nagtapos sa kahihiyan. Isang tunog ng kampanilya sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang kape para sa pinakamahusay na antique dealer sa buong lungsod ng Pag-asa, sabi ni Agusan David. May dalang 2 tasa ng kape. Nambola ka pa. Natatawang sagot ni Lihim. Umupo ka. Nagbago na ang kanilang relasyon. Wala na ang bigat ng isang kaso sa pagitan nila. Ang natira ay isang magandang pagkakaibigan, isang samahan na binuo sa respeto, at pinagtibay ng isang laban na sabay nilang pinagtagumpayan. Nakita ko ang balita kanina, sabi ni Agusan. Final sentencing na. Tapos na talaga. Tumango si Lihim, humigop sa kanyang kape. Tapos na ulit niya. Walang pait, walang galit, tanging kapanatagan. Ibang-iba ka na ngayon, Lihim, sabi ni Agusan. Isang ngiti ng paghanga ang nasa kanyang mukha. Ang liwanag sa mga mata mo, bumalik na. Dahil malaya na ako, sagot niya. At hindi ko utang yon kanino man. Utang ko yon sa sarili ko. Nang makaalis si Agusan, naiwan si Lihim sa katahimikan. Ngunit hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ay isang payapang katahimikan. Naglakad siya papunta sa bintana. Hawak ang mainit na tasa ng kape. Tumingin siya sa labas, sa mga taong naglalakad, sa mga sasakyang dumaraan, sa buhay na nagpapatuloy. Dati, ang tanawing ito ay isang paalala ng kanyang pag-iisa. Ngayon, isa na itong paalala ng walang katapusang posibilidad. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang isang kamay mula sa tasa. Inilapat niya ito sa kanyang tiyan, ang lugar kung saan minsan ay itinago ang isang lason, ang sentro ng isang malaking sakit at pagtataksil. Ngunit ngayon, wala na siyang naramdamang sakit. Wala nang kirot. Tanging init mula sa kanyang palad. Isang pakiramdam ng kabuuan. Isang pakiramdam ng kapayapaan. Hindi na niya kailangan ng anak para maging buo. Hindi na niya kailangan ng asawa para maging masaya. Ang kailangan lang niya ay ang kanyang sarili. At sa wakas, natagpuan na niya ito sa paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Huminga siya ng malalim, malaya, buo at handa na sa panibagong kabanata
handa na siya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang katotohanan ang pinakamabisang sandata at ang lakas na bumangon mula sa abo ng kasinungalingan ang siyang pinakamatamis na paghihiganti. Ipinakita sa atin ni Lihim na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paglimot, kundi sa pagharap sa sakit, pagkuha ng hustisya, at pagpili na muling isulat ang sarili nating pamana. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Lihim dito sa Ang Pamana ng Kasinungalingan. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon at aral sa kanyang naging paglalakbay. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!